Man TV. Marshall Ortega. Kabanata 116 na Jonah Ferguson. Tumingin si Jonah kay Marshall, saglit na nag-alinlangan, iniisip na baka nagkamali siya ng narinig. Inilahad ni Marshall ang kanyang kamay, senyales na ipasa ni Jonah ang kanyang telepono. Noon lang napagtanto ni John Ali na totoo nga ang narinig niya. Sa takot, tinakpan ni Jonah ang mikropono at bumulong kay Mr. Ortega. Ito ay ang Diablo, ang pangalawang in command ni Mr. Riger. Alam ko, tumanggo si Marshall. Hindi mo ba ako hinahanap para pumalit sa iyong Infinity Tower? Paano ka makakapagpatuloy ng may kumpiyansa sa pagtatayo ng Infinity Tower kapag ang mga gusot na isyong ito ay nananatiling hindi neresolba? Biglang dumating ang tawag ni Sean. Sa kanyang sandali ng pagkataranta, hindi lubos na naunawaan ni Jonah na si Marshall ay nagpapahiwatig na siya ang magdadala sa Infinity Tower. Ngayon, nanimbalik ang kanyang katinoan at naiisip ang mga salita ni Marshall, nakaramdam siya ng matinding pananibik, nanginginig ang kanyang katawan sa pag-asa. Naunawaan ni Jonas na sa ngayon ay maaaring tunay niyang natagpuan ang kanyang tagapagligtas. Mabilis niyang inabot ang telepono kay Marshall. Walang pakialam na sabi ni Marshall, "Sean, magkano ba ang utang ni Jonah sa iyo?" Sa kabilang linya, natigilan si Sean sa biglang tanong. Paanong kasama ni Jonah ang man na ito? For a moment, hindi siya malinaw sa relasyon ni Marshall at Jonah. Mr. Ortega. Si Jonah ay humiram ng 1 bilyon sa akin kanina, at pagkatapos ng halos 6 na buwan, may utang na siya ngayon sa Abyssal Dominion, kasama ang interes. I see, walang pakialam na sagot ni Marshall. Hawakan mo muna yung utang mo. Palayain mo ang asawa at anak niya. Ako na ang bahala sa Infinity Tower, at babayaran kanya sa loob ng 1 linggo, utos ni Marshall. Sa kabilang dulo ng linya, nadama ni Sean ang isang alon ng desperasyon sa kanya sa sinabi ni Marshall. Kung si Marshall ang pumalit sa Infinity Tower, makokolekta ba niya ang perang iyon? Bitawan mo agad sila. Naiintindihan mo ba? Oo. Oo naman. Mr. Ortega, ako na ang bahala dito. Sagot ni Sean na hindi naglakas loob na tanungin siya. Mr. Ortega, I'll personally see them home, and I guarantee no one will take a finger on them, Sean. Mababayaran ni Jonah ang Abyssal Dominion sa punong guro at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa interes. Kaya niya, bayaran ito kung kailan niya gusto kahit na pinili niyang huwag na. Ipaalam ito kay Mr. Riger. Malamig na sagot ni Marshall. Ang utang ay utang, dapat itong bayaran. Ang 2 bilyon ay hindi bababa sa 1 sentimos. Yes, Mr. Ortega. I'll follow your instructions completely, sagot naman agad ni Sean. Naisip ni Sean sa sarili, kahit anong sabihin mo, sir. Walang pera kumpara sa isang buhay. Ibinalik ni Marshall ang telepono kay Jonah. Sa pagkakataong iyon, parang nabubuhay si Jonah sa isang panaginip. Akala niya ay dead end na siya ngayon, nahaharap sa kapahamakan hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang asawa at anak. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito na nasa harapan niya ay mahimalang tutulong sa kanya na makahanap ng daan palabas. Kung hindi dahil kay Marshall, nalampasan man niya ang bangko ay lalo lang lumala ang mga problema niya. Si Sean at ang kanyang gang ng malupit na mga thug ay hindi madaling pabayaan ang mga bagay-bagay. Ang kanyang huling resulta ay tiyak na magiging kapahamakan ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Marshall na parang isang banal na tagapagligtas, na nagangat sa kanya mula sa kaibuturan ng kawalan ng pag-asa sa isang tawag sa telepono. Sa gulat ni Jonah, pinalaya talaga ni Sean ang kanyang asawa at anak. Tawagan ang iyong asawa at anak para kumpirmahin na ligtas sila, at pagkatapos ay maaari tayong mag-usap, sabi ni Marshall, na napansin ang takot na ekspresyon ni Jonah habang iminuwestre niya ang telepono. Kung ang iyong isip ay ginulo, hindi ka makakapag-concentrate sa mga negosasyon ng Infinity Tower, Marshall remarked. Nanginginig na tumanggo si Jonah habang dinadial ang numero ng asawa. Pagkatapos ng isang video call kasama ang kanyang asawa at anak na babae, lubos siyang napanatag na talagang hinayaan sila ni Sean. Pumunta.
Sa katunayan, personal silang pinauwi ni Sean, paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanilang dalawa. Ang kinahinatnan nito ay nagpatigil kay Jonas. Bukod kay Ryger, walang ibang tao sa Harmonfield na maaaring mag-utos sa katapatan ni Sean. Sino ba talaga si Marshall? Nagtatakang tumingin sa kanya si Jonah. Napakabata, ngunit CEO na ng Don's Eastvale, at ipinag-utos niya ang paggalang at pagsunod sa. Si Sean, kilala bilang Diablo. Pinag-aralan mabuti ni Jonas ang kahangahangang binata sa harap niya. Napagtanto niya na ang pakikipagkita kay Marshall ngayon ay tunay na nag-aalok sa kanya ng pagkakataon sa kaligtasan. Sa isang malalim na paghinga, naramdaman niya ang napakalaking bigat sa kanyang puso na umangat ng husto. Pagkatapos ng maikling sandali ng kagalakan, biglang naging alerto si Jonas. Sa buong Harmonfield, walang gustong kumuha sa proyekto ng Infinity Tower. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Marshall. Hindi kaya may mga nakatagong kondisyon siya. Mr. Ortega, ito ang una nating pagkikita at alam mo ang kasalukuyang estado ng Southvale site, kaya magkano ang plano mong ialok para sa Infinity Tower? Maingat na tanong ni Jonah, sinusubukang mabawi ang kanyang katinoan. Nakilala ni Marshall na nagdududa pa rin si Jonah sa kanyang kakayahang pamahalaan ang Infinity Tower. Jonah, palagi kang naniniwala na ang Southvale area ay magiging focal point para sa pamumuhunan at pagpapaunlad sa Harmonfield, at tama ka. Habang ang Southvale ay pinakamalapit sa Havenport Economic Zone, hindi napansin ng pamahalaang lungsod ang pag-unlad nito sa loob ng maraming taon. Maraming tao ang nakakaalam na ang Southvale site ay dating sementeryo. Sa nakalipas na 3 taon, ang iyong mga pamumuhunan kasama ang ilang developer sa Harmonfield ay bahagyang nagpabuti sa kapaligiran sa Southvale. Ngunit sa huling 2 taon, sa pag-withdraw ng mga namumuhunan sa kanilang kapital mula sa Southvale, ang lupa ay bumalik sa dating estado nito. Gayunpaman, naniniwala ako na ang pamumuhunan at pag-unlad sa Southvale ay sandali lamang. Bilang isang landmark na gusali sa lugar, ang halaga ng Infinity Tower ay hindi mapapalitan. Ang pamahalaang lungsod sa kalaunan ay bubuo sa lugar na ito, at kapag ginawa nila, walang alinlangan na makakatanggap ito ng malaking pamumuhunan. Kung sasakupan ni Don's ang Infinity Tower ngayon, ito ay magiging isang malaking kita na pamumuhunan. Nang marinig iyon ni Marshall, nakaramdam ng instant connection si Jonah, na para bang matagal na silang magkakaibigan. Mr. Ortega, sa loob ng mahigit 1 taon ng pagbisita sa napakaraming tao, wala pa akong nakakaharap na kahit sinong nagpapahayag ng ganoong insightful thoughts gaya mo. Ito ay aking sariling kamangmangan. Dapat kong natanto na ang Don Group's board ay magtatalaga lamang ng isang taong may pambihirang pananaw at pananaw na tulad mo bilang CEO ng Eastvale. Humihingi ako ng tawad sa pagmamaliit sa iyo, Mr. Ortega. Pagkatapos, yumuko si Jonah. Napabuntong hininga siya. Habang ikaw ang CEO ng Eastvale, papayag ba si MS Don at ang board na bilhin ka sa akin ng Infinity Tower? Kahit na pumayag si MS Don sa pagkuha mo ng Infinity Tower, willing ba ang upper management ng Don Group na mag-invest ng 10 billion para makabili? Humalaklak si Marshall. Mr. Ferguson, I've stated my intention to buy the Infinity Tower, so of course, we can afford the 10 billion. Agad na tumalon si Jonah mula sa sofa. Mr. Ortega, are you serious? Are you really willing to pay 10 billion para sa Infinity Tower? Alam kong ikaw ay isang visionary na may napakatalino na pag-iisip sa negosyo. Ngunit ang 10 bilyon ay hindi maliit na halaga. Mangangailangan ito ng pag-aproba mula sa nakatataas na pamamahala ng lupon ng Don Group. Maaari bang matapos ang transaksyong ito ngayon? Si Jonah, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay nagpahayag ng kanyang agarang pag-aalala. Kung hindi ma-secure ang mga pondo, agad na sakupin ng bangko ang Infinity Tower. Tumawa ng mahina si Marshall. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga pondo. Kapag napirmahan na ang kontrata ng paglipat para sa Infinity Tower, ang pera ay ililipat kaagad sa iyong account. Kahit na hindi namin makumplito ang buong paglipat ng pondo sa oras, mayroon pa ring ibang paraan upang makipagtulungan.
Maaari ka naming tulungang lutisin muna ang lahat ng iyong issue sa utang, at pagkatapos ay maaari naming talakayin ang mga susunod na hakbang para sa pakikipagtulungan, kabilang ang pagpapabalik sa Infinity Tower sa ilalim ng konstruksyon sa lalong madaling panahon. Nakita ni Jonah na seryoso si Marshall, at kinakabahan siyang nagtanong, Mr. Ortega, handa ka ba talagang gumastos ng 10 bilyon para bilhin ang Infinity Tower? Sinulyapan ni Marshall si Jonah, na puno ng pag-asa ang mga mata. Nag-invest ka ng halos 20 bilyon sa Infinity Tower sa nakalipas na 3 taon. Paano ko maiaalok sa iyo ang 10 bilyon lang? Iyan ay magiging hindi makatwiran. Naguluhan si Jonah sa ibig sabihin ni Marshall. Mr. Ortega, ipinahihiwatig mo ba? Binigyan siya ni Marshall ng panatag na tapik sa balikat. Dapat mayroon kang record sa pananalapi ng lahat ng iyong mga pamumuhunan sa Infinity Tower. Dalhin mo sa akin ang mga iyan bukas, at matutugunan ng Dawn Group ang halagang iyon. Maaari nating talakayin ang mga detalye. Pagkatapos, naisip ni Jonah na baka nagkamali siya ng narinig. Mr. Ortega, sinasabi mo bang willing kang bilhin ang buong commercial area ng Infinity Tower sa halagang halos 20 billion? Kabanata 116 na Jonah Ferguson. Tumango si Marshall. Tama ang narinig mo sa akin. Kung magdesisyon ang pamahalaang lungsod na mamuhunan muli sa lugar ng Southvale, mabilis na tataas ang mga presyo ng ari-arian. Hindi ka ba magsisisi? Umiling si Jonah. Mr. Ortega, I'm already at my wit's end. Kahit na tumaas ang halaga ng Infinity Tower bukas ng 10 beses o 20 beses, hindi na ako kikita pa noon. Kung hindi kita nakilala, Mr. Ortega, nawala sa akin ang lahat ngayon, nahulog sa bangin. Ang iyong tulong sa pagharap sa akin sa krisis na ito ay isang napakalaking pagpapala. At ngayon payag kang kunin ang buong commercial area ng Infinity Tower sa halagang 20 billion. Binibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Mr. Ortega, nailigtas mo ang pamilya ko. Paano ako makakabalik sa aking salita kapag tumaas ang mga halaga ng ari-arian sa Southvale? Kung hindi, mas masahol pa ako sa isang hayop. Ngunit ang paghihintay para sa pamahalaan ng lungsod na mamuhunan sa lugar ng Southvale ay maaaring tumagal ng isa pang 10 o 20 taon. Bahagyang tumawa si Marshall. Sige, ipapaalam ko kay MS Don na asikasuhin mo muna ang mga bagay mo sa bangko. At pagkatapos ay pag-usapan natin ang Infinity Tower. Parang nasa panaginip si Jonah. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na mga pakikibaka at nahaharap sa walang humpay na pangungutya sa Infinity Tower, sa pag-aakalang wala na siyang pag-asa. Hindi niya akalain na makikilala niya si Marshall sa mga mahahalagang huling sandali na iyon. Taos puso niyang sinabi kay Marshall, Mr. Ortega, thank you. Pagkalipas ng 5 minuto, sa punong tanggapan ng Dawn Group, ilang pangunahing shareholder at executive, kasama na si Howard, ay dumating para sa isang agarang pulong. Ang lahat ay nagkakaisang tinutulan ang pagkuha ni Marshall ng Infinity Tower. Kabanata 117 Dawn Group Board Meeting. Sa Conferer Hall sa mayamang paanan ng mga payat na manloloko. Lahat ng miyembro ng Dani Group Board, kasama ang kumpanya dagdag 21 shareholders, ay dumalo. Senior executive ng Den Group, dumalo din si Howard sa Dawn Group Board Meeting. Bagamat hindi siya miyembro ng Board of Directory ng Than Group o shareholder ng Dani Group, naroon siya dahil mariin niyang tinutulan ang desisyon ni Marshall na kunin ang Infinity Tower ni Jonah. Pinagsama-sama ng Dan shareholder meeting ang lahat ng 2 shareholders. Ang pamilyang Don, sa 3 henerasyon, ay may hawak na 45% ng mga bahagi ng Don Group, na may karagdagang 20% na ibinigay kay Marshall. Ang natitirang mga shareholder, sama-samang humawak ng 25% ng mga bahagi ng kumpanya. Nagalit si Oscar at iba pang mga pangunahing shareholder sa labas ng Dons matapos ibunyag ni Howard na pribadong nangako si Marshall Bed na bibilhin ang distrito ng negosyo ng Infinity Tower ni Jonah. Agad nilang tinipon ang Don Group, na humihiling ng isang kagyat na pulong ng board at shareholder. Magkasama silang nagsumite ng isang formal na kahilingan na humihimok kay Drake na tanggihan ang panukala ni Marshall na sakupin ang Infinity Tower.
Kabilang sa kanila ay si Mitchell Klein, isang shareholder sa kanyang mga ika-60 taon. Siya ang pinaka-nakatatanda sa mga shareholder ng Dawn Group at hawak ang pinakamalaking stake pagkatapos nina Shirley, Timothy, at Marshall. Bagamat hindi pa tinatanggap ni Marshall, nailipat na ng mga Dons ang shares sa kanya. Si Mitchell, na may hawak na 10% ng mga bahagi ng Dawn Group, ay itinuro si Shirley at sinabing, "Shirley, bata ka pa at kung minsan ay masyado kang nagmamadaling magdesisyon. Wala ako sa kamakailang board meeting, kaya na-miss ko na itinalaga mo si Marshall bilang CEO ng Eastvale." Sinabi ni Thurston na si Marshall ay halos 20s, isang hindi kilalang binata na walang karanasan sa kanyang pangalan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ilalagay ang isang tulad niya sa isang mahalagang papel bilang CEO ng Eastvale. Ngayon tingnan mo ito. Gusto ni Marshall na gumastos ng 20 bilyon para makuha ang Infinity Tower. Ito ay kabalbalan. Alam ng lahat sa Harmon-Field na ang Southvale plot ay walang kwentang lupain. Ilang taon lang ang nakalipas, ang Southvale ay isang abandonadong libingan, halos isang desyerto na kaparangan na walang maglalakas loob na bisitahin. Kahit na isinasaalang-alang ng pamahalaang lungsod ang pag-unlad, walang gustong gawin ang lugar na iyon. 3 taon na ang nakalilipas, tiyak na dahil dito, itinigil ng lungsod ang lahat ng mga plano sa pagpapaunlad para sa Southvale. Sa nakalipas na 2 taon, ang isang tulad lang ni Joe na isang speculative na sugarol ang magiging hanggal para bumuo ng Infinity Tower Business District doon. Hindi ko maintindihan ang iniisip nila. Grabe, sa lugar na kahit isang ibon ay hindi damapo, paano sila kikita? Sa kasalukuyan, ini-redirect ng Dawn Group ang focus nito sa pamumuhunan sa distrito ng Castern. Dapat tayong mamuhunan ng malaki sa lugar na iyon. Upang unilaterally magpasya na bumili. The Southvale plot is practically worthless, yet Marshall has the audacity Infinity Tower. Hindi ba't itinatapon lang ang pera natin, it's completely outrageous. What I mean is, dapat agad na i-terminate ng board ang employment contract ni Marshall. Hindi maaaring payagan ng Dawn Group na magdulot ng kaguluhan ang walang karanasan na batang ito. Pagkatapos magsalita ni Mitchell, tumango bilang pagsang-ayon ang isang nasa edad 50 na lalaki, si Barney Weaver. Si Barney, kasama ang kanyang seniority at shareholding, ay nireranggo sa likod lamang ni Mitchell sa mga Dons. Hawak niya ang 8% ng mga bahagi ng Dons. Pagkatapos magsalita ni Mitchell, sumigaw siya, "Mr. Don Sr. Ang Dawn Group ay isang legacy na binuo namin mula sa simula. Hindi namin maaaring hayaan ang isang batang tulad ni Marshall na sirain ito. Matagal nang walang kwenta ang Infinity Tower sa Southvale, pero gusto ni Marshall na maghagis ng 20 bilyon dito. Hindi ko masabi kung nalilito lang ba siya o may malilim na deal sa likod nito. Kahit na walang malilim na deal, kung kami ay sakupin ng Infinity Tower, kakailanganin namin ng higit pa sa paunang 20 bilyong pamumuhunan. Ang pagbabago sa lugar ng Southvale sa isang kumikitang sentro ng negosyo ay maaaring mangailangan ng karagdagang 100 bilyon, at kahit na noon, magiging mahirap gawin itong kumikita. Total private group lang naman kami na walang suporta ng city government. Official capital will not invest in the Southvale plot. Ang mga pribadong mamumuhunan ay hinihimok ng mga panandaliang pagbabalik at hindi isa sa alang-alang ang paglalagay ng pera sa isang tiwangwang na lugar tulad ng Southvale. Mahigpit kong hinihiling ang agarang pagwawakas ni Marshall at ang pagpapawalang bisa sa kontratang pinirmahan ni Jonah para sa paglipat ng Infinity Tower. Nilinaw nina Mitchell at Barney, parehong mga pangunahing shareholder na sumunod kay Drake sa pagtatatag ng Dawn Group, ang kanilang paninindigan. Ang iba pang mga shareholders ay mabilis na nakiisa, na nagpapahayag ng kanilang pagkondena kay Marshall. Magkasama silang nanawagan kina Drake at Shirley na agad na tanggalin si Marshall sa kanyang posisyon bilang CEO ng Eastvale at i-void ang kontratang pinirmahan kay Jonah. Nahaharap sa kawalang kasiyahan ng mga shareholder. Nanatiling tahimik si Drake. Naupo siya ng walang pag-aalinlangan sa harapan, pinagmamasdan ng galit na mga ekspresyon ng bawat shareholder ng walang pakialam. Pagkatapos ng ilang minutong kaguluhan sa meeting room,
Nilingon ni Drake sina Timothy at Shirley. Timothy Shirley, ano sa palagay mo ang sitwasyong ito? Tirek edad, isang singsing na lumabas sa isang FARC, Tanzi Wentayu daw. Nang walang pag-aalinlangan, binigyan ni Tenby ng grado ang itinuro sa akin mula pagkabata para sa isang patak ng kabaitan na dapat bayaran ng isang tren ng ga. Rodan saved my life, and I have men where Peggle I will support hits in any decision B makes, even if it cost me all my shares and in fighter is the then I would Ali Pepper be a moment. Drake nodded in satisfaction. Very well, you haven't me down. Ngayong sumasang-ayon na kayong lahat. Kailangan kong tumutol. Sa sandaling natapos ni Drake ang pag-yake sa meeting room. Agad na tumayo si Oscar para bosin ang kanyang mga divers na sedan. Hindi ako sang-ayon. Umiwas si Drake, naiintindihan ko. Umupo ka, may pupuntahan ako. O gusto niyang magprotesta, ngunit sinenyasan siya ni Drake na umupo, at nag-aatubili niyang isinara ang kanyang pagdadalamati. Mga ginoo at mga ginoo, bagamat malayo na ako sa mga pangunahing operasyon ng Dawn Group sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman nakalimutan ang layunin ng pagtatatag ng Dawn Grosop. Karamihan sa inyo ay sumama sa akin noong wala pa tayo at tumulong sa pagbuo ng Dawn Group sa kung ano ito ngayon. Talagang nagpapasalamat ako sa mga taon na pinagsama-sama natin, na humaharap sa mga hamon ng walang pag-aalinlangan. Ang stimus at prestihiyo na Dawn Group na tinatamasa ngayon ay higit sa lahat ay dahil sa iyong napakahalagang mga kontribusyon. Ang desisyon ni Marshall na mumuhunan ng 20 bilyon sa Infinity Tower ay nagdulot ng mga alalahanin, at naiintindihan ko iyon. Sa simula pa lang ng ating paglalakbay, sinundan mo ako ng mithiin na mamuhay ng maayos, kumita ng malaking kita, at makamit ang katayuan at respeto. Walang masama doon, naniniwala pa rin ako ngayon. Mayroon akong responsibilidad na pangalagaan ang kayamanan at katayuan na nakamit mo at ng mga Dons. Ngunit, Marshall, bilang presidente ng Eastvale na aking pinili ay gumawa ng isang desisyon na lubos kong sinasang-ayunan. Kahit anong motibo niya sa pagpirma ng kontrata para kunin ang proyekto ng Infinity Tower kay Jonah, hindi ako makikialam. Nang matapos magsalita si Drake, tumahimik ang meeting room, nagulat na nakatingin sa kanya ang bawat shareholder at senior executive. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Mitchell. Drake, ang pamumuhunan sa proyekto ng Southvale Infinity Tower ay hindi maliit na bagay. Masyadong walang ingat ang desisyon ni Marshall. Kung mabibigo ang pamumuhunan na ito, ang Dawn Group ay magdaranas ng malaking pinsala. At ang mga dekada ng pagsusumikap ay maaaring masayang. Paano ka makakasang-ayon sa planong ito? Kabanata 117 Dawn Group Board Meeting. Drake, ang paggastos ng 20 bilyon upang sakupin ang Infinity Tower ay maaaring hindi mukhang isang malaking issue. Ngunit ang mga follow-up na pamumuhunan ay mangangailangan ng malaking pondo. Mahalagang tandaan na ang site ng Southvale ay parang isang napakaraming hukay. Maaari nitong hilahin ang Dawn Group sa isang malalim na bangin. Tumayo din si Barney, na nabalisa na nagsalita, "Sir, hinihimok ko kayong pag-isipang muli ang desisyong ito. Hindi naging madali para sa amin na bumuo ng Dawn Group sa tabi mo. Noong nagsimula kami, wala kaming anuman, at nagtrabaho kami kasama mo upang itayo ang Dawn Group sa respetadong kumpanya na nasa Harmonfield ngayon, ngunit ang mapusok na desisyon na ginawa ng batang Marshall na iyon ay maaaring tunay na maglagay sa amin sa panganib." "Tama na kayong lahat." Matigas na sabi ni Drake, pinutol sila. "Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Huwag mag-alala, ang pinagsamang bahagi ni na Timothy, Shirley, Oscar, at ako ay magsisilbing collateral para sa pangako ni Marshall sa proyekto ng Infinity Tower. Kung totoo ang sinasabi mo, titiyakin ng mga Dons na walang sinuman sa inyo ang magdaranas ng anumang pagkalugi." Sa puntong ito, tumayo si Oscar. "Dad, I don't hold that many shares. I won't guarantee." Marshall. Huminto si Drake, baka sa mukha niya ang galit. "Shut up. Papayag ako sa hiling mo. Halos 40% ng shares namin ni Timothy, Shirley, kung ayaw sumali ni Oscar, okay lang.
Handa kaming gamitin ang aming 40% stake bilang collateral para sa mga panganib na nauugnay sa pagkuha ni Marshall sa Infinity Tower. Kung ganoon ang kaso at ayaw pa rin ninyong mga shareholder, maaari ninyong piliin na mag-withdraw mula sa shareholder ng Dawn Group. Sisiguraduhin kong ma-liquidate agad ang shares mo. How about this? I'll give you one night to think about it, and you can make a decision tomorrow afternoon. Kung ayaw mong suportahan ang desisyon ni Marshall, maaari kang umalis sa Dawn Group. Agad na tatanggalin ng mga Dawns ang iyong mga pagbabahagi sa pinakamataas na magagamit na presyo. Surely, ihanda mo ang mga share transfer contract. Kung may shareholder na gustong lumabas, bigyan sila ng agarang cash compensation. Nang matapos magsalita si Drake ay tumahimik ang kwarto. Umiling si Mitchell, nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Drake, given your decision, I have no further objections. Lahat ng meron ako ay salamat sa iyo, at hindi ako atras sa Dawn Group. Tumango si Barney bilang pagsang-ayon. Alright. Nagsimula ako bilang isang walang tao, at naranasan ko na ang up at down with mo. Sulit ito. Given your decision to support Marshall's proposal, I'll follow your lead. Kahit na ang pamumuhunan na ito sa Infinity Tower ay nagkakahalaga sa akin ng lahat, maging ito. Gayunpaman, ang ilang iba pang mga shareholder ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili, malinaw na tungkol sa kung walang umatras mula sa Dawn Group. Kabanata 118 Sonist Bank. Si Howard ay tahimik na nakaupo sa isang upuan ng manunood sa panahon ng pulong, masyadong natatakot na magsalita. Ang mas ikinagulat niya ay ang pagsang-ayon ni Drake sa mapangahas na desisyon ni Marshall. Higit sa lahat, si Shirley at ang kanyang fully recovered na ama na si Timothy ay nasa panig din ni Marshall. Napagtanto niya na imposibleng gamitin ang bagay na ito para mapabagsak si Marshall. Sinamantala ang sandali ng kaguluhan sa meeting room, tahimik siyang lumabas. Sabay sa fire escape, lumingon-lingon si Howard at nakitang walang tao. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dominic Stone, ang presidente ng Sonist Bank sa Harmonfield. Ang Sonist Bank ay isang pribadong joint stock na bangko, na itinatag 5 taon na ang nakalilipas sa Brookhaven ng ilang malalaking pribadong negosyo mula sa Southern Draconia. 3 taon na ang nakalilipas, ang Sonist Bank at isa pang Harmonfield Bank, ay parehong nagbigay ng mga pautang sa Jonas Infinity Tower. Dati, ginamit ni Jonah ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ang Infinity Tower mismo bilang collateral para humiram ng 3 bilyon sa Sonist Bank at 4 na bilyon mula sa Harmonfield Bank. Ang termino ng kanilang mga kasunduan sa pautang ay 10 taon. Sa nakalipas na 3 taon, gaano man kahirap ang kanyang pananalapi, hindi kailanman pinalampas ni Jonah ang pagbabayad ng interes sa alinmang bangko. Kahit na sa pinakamahirap na panahon, nagawa niyang iwasan ang pagkakautang sa alinman sa bangko ng 1 sentimos, kahit na gumamit ng mataas na interes na mga pautang upang makasabay sa kanyang mga obligasyon. Naunawaan ni Jonah na kinuha niya ang utang na ito upang bumuo ng isang maunlad na distrito ng negosyo sa Southvale. Para sa isang taong may malaking ambisyon, ang integridad ang palaging pangunahing prioridad. Gayunpaman, sa unang bahagi ng taong ito, hindi inaasahang sinabi ng 2 bangko na ang Infinity Tower ay nagdulot ng malaking panganib at hiniling ni Jonah na bayaran kaagad ang prinsipal at interes. Sa gayon ay inilagay si Jonah sa isang delikadong posisyon, dahil ang kanyang pananalapi ay napakahigpit na. Ngayon ay minarkahan ang huling deadline para sa pagbabayad sa parehong mga bangko. Inatasan ng 2 bangko si Jonah na bayaran ang kanilang mga utang sa hating gabi ngayong gabi. Ang prinsipal at interes ng Harmonfield Bank ay umabot ng 5 bilyon, habang ang Sonist Bank ay umabot sa 3.8 bilyon. Bagamat ang huling deadline ay itinakda sa hating gabi, alam ni Jonah na isasara ng mga bangko ang kanilang malalaking transfer system pagkalipas ng 5:30 p.m. Kung hindi niya matiyak na ang mga pondo ay naikredito sa mga account ng mga bangko sa oras na iyon, mahaharap siya sa mga malubhang kahihinatnan. Sa susunod na araw, ang pagmamayari ng Infinity Tower ay ililipat sa mga bangko. Sa sandaling iyon, 3:30 p.m. na.
Naisip ni Howard na kung mapapaikli ng mga bangko ang deadline ng pagbabayad, masisira ang mga plano ni Marshall para sa Infinity Tower. Kapag nalutas na ang usapin, maaari niyang ipagmalaki ang kanyang sarili sa harap ng mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Tiyak na pahahalagahan siya ni Mitchell at ng iba pa. Malamang na maaari niyang palitan si Marshall at kunin ang posisyon ng CEO ng Eastvale. Baka sakaling manalo pa siya sa pabor ni Shirley. Naniniwala siya na ang presensya ni Marshall ang dahilan kung bakit naging malayo sa kanya si Shirley. Sa huli, anuman ang kahihinatnan, ang layunin niya ay alisin si Marshall at itaboy siya sa Dons. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Howard na ang pagpayag sa mga bangko na kunin ang Infinity Tower ay ang pinakamahusay na paraan. Si Howard ay may malapit na personal na relasyon kay Dominic, ang presidente ng SunEast Bank. Madalas magkita ng pribado ang dalawa para sa mga social gatherings. Upang bigyang daan ang kanyang sarili, ginamit ni Howard ang kanyang posisyon sa Dons para suhulan si Dominic ng maraming beses. Madalas niyang imbitahan si Dominic sa mga nightclub para sa mga espesyal na serbisyo. Sa paglipas ng mga taon, masasabing pinangalagaang mabuti ni Howard si Dominic. Dahil sa kasaysayang ito, nakaramdam siya ng tiwala na ang paghingi ng pabor kay Dominic hinggil sa sitwasyong ito ay isang simpleng bagay. Nakita ni Howard na hindi tinutulan nina Drake, Shirley, at Timothy ang panukala ni Marshall na lagdaan ang kontrata para sa pagkuha sa Infinity Tower. Bukod pa rito, ilang mga pangunahing shareholder, kabilang sina Mitchell at Barney, ay nakahanay din sa panig ni Marshall. Bagamat sila ay nag-aatubili, ang mga individual na ito ay nagtatag ng mga miyembro ng Don Group na sumunod kay Drake mula pa noong una. Sa pag-alalay ni Drake kay Marshall, naramdaman nilang wala silang choice kundi pumayag. Iilan lamang sa mga menor de edad na shareholder ang nanatiling hindi sigurado. Bagamat ang mga individual na ito ay nag-aatubili na suportahan ang mga aksyon ni Marshall, walang nang-ahas na sabihin ang kanilang mga alalahanin sa harap ni Drake. Naramdaman ni Howard ang kanilang pag-aalinlangan at gumawa ng dalawang hakbang na plano para isabutahe ang pagkuha ni Marshall sa Infinity Tower. Una, hayaan si Dominic ng SunEast Bank na simulan ang proseso ng pagtatapos ng pagbabayad kay Jonah ng maaga sa schedule. Ibigay ito sa korte para i-seal ang Infinity Tower at bawiin ang pagmamay-ari nito. Pangalawa, binalak niyang makipag-ugnayan sa ilang mga shareholder pagkatapos ng pagtatapos ng pulong ng mga shareholder. Pinlano niyang i-pressure sina Drake, Shirley, at Timothy sa pamamagitan ng pagmumungkahi na bawiin ng mga shareholder ang kanilang mga pamumuhunan mula sa Don Group. Baka pilitin nito si Drake na gumawa ng konsesyon. Nang matanggap ni Dominic, ang presidente ng SunEast Bank, ang tawag ni Howard at naunawaan ang kanyang intensyon, nag-alinlangan siya. Mr. Dixon, nakontak na ako ni Shirley dati. Tungkol sa Infinity Tower, ang kanyang paninindigan ay ang Don Group ang papalit dito. Sinabi ni MS Don na ang Don Group ay aayusin ang mga pondo para sa paglilipat ng utang ni Jonah bukas ng umaga. Ngayon ay huli na para sa departamento ng pananalapi na magproseso ng ganoong kalaking paglipat. Kung sisimulan natin ngayon ang court seizure procedure para kumpiskahin ang Infinity Tower, hindi ko ito maipaliwanag kay MS Don. Tulad ng alam mo, si Mr. Don Sr. ay hindi basta-basta. Hinahangaan niya si MS Don. Kung sasaktan ko siya sa bagay na ito, maaaring maging mahirap ang mga bagay para sa akin. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Dominic sa kahilingan ni Howard. Sa Harmonfield, kakaunti ang nang-ahas na tumayo kay Drake. Siya ay isang makapangyarihang figure. Nang mapansin ang pag-aalala ni Dominic, ngumiti si Howard at tiniyak siya, Mr. Stone, hindi ito kasing seryoso gaya ng iniisip mo. Mayroon akong ilang insider information, ang Don Group Board meeting ay isinasagawa, at halos lahat ng shareholders ay tutol sa panukala ni Marshall para sa Don Group na tanggapin ang pasanin ng Infinity Tower. Ngunit, dahil si Marshall ang kasalukuyang CEO ng Eastvale at hinirang ni Shirley, maaaring mag-atubili ang mga Dons na hayagang tutulan siya sa pulong ng board para sa kapakanan ng mga pagpapakita.
Gayunpaman, maraming mga pangunahing shareholder ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan, at medyo marami ang nag-iisip na bawiin ang kanilang mga pamumuhunan mula sa Dawn Group. Ang iminumungkahi ng TANT na kung sisimulan mo ang proseso ng pag-agaw para sa Infinity Tower sa napakahalagang sandali na ito, epektibo itong magbibigay ng paraan sa Dawns para iligtas ang mukha. Sa pamamagitan ng pagpigil sa Dawn Group na kunin ang Lulinity Tower sa isang kagalang-galang na paraan, ang desisyon ni Marshall ay magiging walang kabuluhan. Natigilan si Dominic sa narinig. Howard, please don't mislead me. I don't want to offend the Dons. Kahit na ako ang presidente ng Harmonfield Sonist Bank, ang aking autoridad ay limitado pa rin. Nagbigay na ng assurance ang mga Don at nangakong babayaran ko bukas. Kung itutuloy ko ito, at magagalit si Mr. Don Sr. Hindi kakayanin ng isang maliit na presidente ng bangko na tulad ko. Humalaklak si Howard. Mr. Stone, huwag kang mag-alala. Ang mga Dons ay talagang naghahanap ng paraan. Alam ng lahat sa Harmonfield na ang lupain ng Southvale ay mahalagang walang halaga, at alam nila ang malilim na pakikitungo sa pagitan ni Marshall at ng bastard na si Jonah. Kung hindi, bakit siya bibili ng Infinity Tower sa halagang 20 bilyon? Nakakabaliw. Sa paggawa nito, mapipigilan mo si Marshall sa paglalaro ng pera ng Don Group. Magpapasalamat si Mr. Don Sr. sa iyong tulong. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, naisip ito ni Dominic. Totoong walang halaga ang lupain ng Southvale. Sa unang bahagi ng taong ito, iminungkahi niyang wakasan ang proyekto ng pagpapautang ng Infinity Tower sa punong tanggapan ng Sonist Bank para sa pagsusuri. Agad na inaprubahan ng punong tanggapan ang kanyang mungkahi. Mabilis itong inaprubahan ng Sonist Headquarters dahil natukoy ng kanilang pagtatasa na ang lupain ng Southvale ay walang natitirang halaga ng pamumuhunan. Kung hindi nila bawiin ang Infinity Tower ngayon, malamang na hindi nila mababawi ang kahit isang bahagi ng kanilang mga pondo mamaya. Gayunpaman, ipinahiwatig ng punong tanggapan na kung ibang tao ang pumalit, mas gugustuhin ng Sonist Bank na pahabain ang termino ng pautang. Sa ganitong paraan, maaaring mabawasan ng Sonist Bank ang mga pagkalugi nito. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot siya, Mr. Dixon, habang makatuwirang simula ng agarang pag-agaw ng Infinity Tower ngayon, hindi pa hating gabi, at nag-aalala ako na baka magdulot ito ng mga hinala. Humalaklak si Howard. Mr. Stone, sa loob lang ng isang oras, hindi magiging posible ang malalaking paglilipat maliban kung makakapagbayad si Jonah. Cash. Isipin mo na lang. Sino ang makakalap ng 3.8 bilyong cash sa loob lamang ng ilang maikling oras bago ang hating gabi? Makatotohanan ba iyon? Nagdududa ako na ang isang tulad mo, Mr. Stone, ay makakayanan din iyon. So, go ahead and act boldly. This will not be considered violation at all. Matagal na nag-alinlangan si Dominic, paulit-ulit na tinitimbang ang desisyon sa kanyang isipan. Nang mapansin ang kanyang katahimikan, idinagdag ni Howard, pagkatapos mong alagaan ito ngayong gabi, retreat kita sa isang bagong leisure club sa hilagang suburb. Nabalitaan kung mayroon silang mga nakamamanghang dayuhang babae doon. Humalaklak si Dominic. Okay. Kung ganoon ang kaso, susundin ko ang iyong payo. Sisimulan ko ang proseso ng pagwawakas ng pautang. Kaagad. Samantala, si Jonah, nakaupo sa opisina ni Marshall, ay nakatanggap ng tawag mula sa Departamento ng Pananalapi ng Infinity Tower. Mr. Ferguson, maagang sinimulan ng Sonist Bank ang proseso ng pagwawakas ng utang at nagbigay ng panghuling paunawa. Sinabi ng legal na koponan sa Sonist Bank na kung ang buong pagbabayad ng parehong prinsipal at interes ay hindi ginawa sa loob ng kalahating oras, hindi sila tatanggap ng anumang mga pagbabayad ngayon. Sa madaling salita, kung hindi natin masakop ang 3.8 bilyong utang sa loob ng kalahating oras, ang Infinity Tower ay magiging sa bangko pagkatapos ng panahong iyon. Matapos ibaba ang telepono, napuno ng pagkabalisa si Jonah. Mr. Ortega, nagbago na ang sitwasyon. Nakatanggap lang kami ng abiso mula sa Sonist Bank na nagsasabing dapat naming bayaran ang buong bayad sa loob ng kalahating oras, kung hindi, sisimulan agad nila ang proseso para sakupin ang Infinity Tower.
Natawa si Marshall sa balisang kilos ni Jonah. Mukhang may gumagawa ng problema. Umiling si Jonah. Mr. Ortega, hindi mo ba napag-usapan kay MS Don na ibabalik ng Don Group ang loan para sa Infinity Tower? Kung gayon, bakit biglang nagpa siya ang Sonest Bank na wakasan ang deadline ng pagbabayad? Nang mapansin ang panik ni Jonah, mahinahong sagot ni Marshall, "It's not a big deal. Titingnan ko si Shirley para malaman kung ano ang nangyayari." Kabanata 119 na isang iba't ibang diskarte. Tinawagan ni Marshall si Shirley, ngunit hindi available ang linya. Napansin niya na oras na ng meeting. Maaaring in-off ni Shirley ang kanyang telepono upang maiwasan ang mga pagkaantala habang tinatalakay ang Infinity Tower sa mga shareholder. Samantala, naglabas ang Sonest Bank ng panghuling abiso sa Departamento ng Pananalapi ni Jonah, na nagsasaad na ang channel ng pagbabayad ay isasara sa loob ng 30 minuto. Ang oras ay tumatakbo, at anumang karagdagang pagkaantala ay magiging huli na. Dahil hindi siya makalusot kay Shirley, nagpa siyang dumiretso sa Sonest Bank para tingnan kung ano ang nangyayari. "Let's go. We're going to Sonest Bank now," sabi ni Marshall. Tumayo at sinenyasan si Jonah na sundan siya palabas. Sandaling nag-alinlangan si Jonah bago lumabas ng opisina. "Mr. Ortega, kilala mo ba si Dominic Stone, ang presidente ng Sonest Bank?" Umiling si Marshall. "I don't know him. We can go directly and explain the situation. Surely, he won't be so rigid that he won't consider some flexibility for this amount." At saka, ipinaalam na sa kanya ni Shirley na ang mga dons ang kukuha sa Infinity Tower. Kahit na si Dominic, ang presidente ng Sonest Bank, ay kulang sa insight, hindi niya dapat baliwalain ang dons standing. The dons are not short of 3.8 billion. With their guarantee, bakit siya mag-aalala sa iyong pagbabayad? Tiningnan ni Jonah ang oras, mahigit 1 oras na lang bago magsara ang bangko ng 5:30. Tila wala silang ibang pagpipilian. Pagkalabas ng Eastvale Building, nagmadali silang pumunta sa Sonest Bank. Sinundan ni Jonah si Marshall sa opisina ni Dominic, kung saan nag-iimpake si Dominic ng kanyang mga gamit, naghahanda upang magtungo sa isang leisure club sa hilagang suburb. Nang gabing iyon, binalak niyang masiyahan sa piling ng mga kakaibang dilag kasama si Howard. Nang papaalis na siya, nagulat siya nang makitang pumasok si Jonas kasama ang isang binata. "Jonah, nandito ka ba para magbayad? Magaling. Kung maaari mong ilipat ang mga pondo ngayon, kakanselahin namin ang proseso para maaga kaagad ang Infinity Tower." Humakbang si Jonah. "Mr. Stone, ang huling deadline ng pagbabayad ay hating gabi ngayong gabi. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasara ng channel ng pagbabayad ngayon?" Napatingin si Dominic sa oras. "Jonah, pasado 4:00 na. Sa tingin mo ba maaari mong ilipat ang 3.8 billion sa aming account ngayon? Joke lang yan. Imposible naman talaga ang ganyang transaction. Sa ganitong sitwasyon, may problema ba sa desisyon kung isara ang channel ng pagbabayad? Ikaw, ngayon, kung maaari mong garantiya na ang 3.8 billion ay nasa aming bank account bago ang 5:30, maaari akong maghintay para sa iyo. Pag-isipan ito. May kakayahan ka ba talagang gawin iyon?" Sandaling natahimik si Jonah sa sinabi ni Dominic. Alam niyang imposible ang paglilipat ng ganoong kalaking halaga sa loob lamang ng 1 oras. Kahit sa loob ng 1 linggo, walang garantiya na makumplito ang buong settlement. Sumulyap si Dominic kina Jonah at Marshall, bahagyang ngumisi. "Jonah, oras na para tanggapin ang pagkatalo. Matagal ng deadlock ang Infinity Tower, at sa iyong limitadong mga mapagkukunan, hindi mo makalaro ang larong ito. Ang Harmon Field ay may napakaraming taong may kakayahan na nakikibaka sa plano ng Southvale. Sa tingin mo ba talaga, Jonah, kaya mo ito? Magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili. Kahit gaano kalaki ang iyong mga pangarap, hindi ito makakatulong. Wake up! Small-time developer ka lang. Hindi mo mababago ang kapalaran ng Southvale plot. Sa nakalipas na 3 taon, ibinuhos mo ang lahat ng iyong mga ari-arian sa Infinity Tower, ngunit ano ang naabot nito? Sa huli, walang nagbago.
Hindi pa ba nakikita ang milagrong inaasam mo? Sa tingin mo ba kung ang Dunn Group ang pumalit sa Infinity Tower, mabubuhay nila ang Southvale property? Imposible lang. Alam kong malamang nasasabihin mo sa akin na ginagarantiyahan ng mga Dons ang mga pondo. Totoo yun, tinawagan ako ni Shirley. Pero ano? She never signed a guaranteed contract with me. A verbal promise does not guarantee anything. Kung may nangyaring mali at tinanggihan niyang sabihin ang alinman sa mga ito, kanino ako maaaring lumapit? Oh, at may isang bagay na maaaring hindi mo alam, ang mga shareholder ng Dunn Group ay kasalukuyang nasa isang mainit na argumento sa isyung ito. Kung tungkol sa kinalabasan ng kanilang debate, ito ay hulaan ng sinuman. Ngunit, ilang minuto lang ang nakalipas, tinawag ako ng isang pangunahing tauhan mula sa Dunn Group at hinimok akong huwag nang maghintay pa. Alam kong hinding-hindi maglilipat ang Dunn Group ng 3.8 bilyon para lang sa problema mong proyekto, Jonah. Nagulat si Jonah sa balita. So ayaw ng Dunn Group na sakupin ang Infinity Tower. Umiling si Dominic. Tara, Jonah, maging realistic tayo. Matagal na tayong magkakilala. Matalino kang tao. Panahon na para aminin ang pagkatalo. Naiintindihan ko na mahirap para sa iyo ang sitwasyong ito. Pero ganyan ang negosyo, winners and losers. Wala kang choice. Sa simula, desisyon mo na sumugal sa ari-arian ng Southvale. Walang nagpilit sa iyo dito. Kapag kailangan mo ng pera, pinahiram ka ng Sonest Bank ng 3 bilyon. We've been more than accommodating. Huwag mo akong akusahan na walang puso. Bilang isang bangko, marami lang tayong magagawa. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Jonah. Mr. Stone, you're being unreasonable. Ang loan agreement na pinirmahan ko sa bangko mo ay may 10 taong termino. 3 taon na lang, bigla mo na lang tinatanggal ang loan agreement ko. Niloloko mo ba ako? Pinahiram mo sa akin ang 3 bilyon, na lahat ay namuhunan sa Infinity Tower. Halos kalahating tapos na ang construction, and now you choose this moment to end the contract. Hindi ba yan ang nagse-set up sa akin para mabaygo? Tingnan mo, ang gusali ko ngayon ay nasa ganoong estado na hindi ko maibenta at wala na akong pera para itayo ito, lahat ng pera ko ay nakatali. Kabanata 120. Ngunit pinipilit mo akong bayaran ang utang sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Hindi ba ito ay hindi etikal? Tumingin si Dominic kay Jonah, na ngayon ay puno ng galit, at humagalpak ng tawa. Jonah, ikaw ay nasa negosyo, at gayon din ang bangko. Kailangan din nating kumita. Ang pagpapahiram sa iyo ng pera ay hindi tungkol sa pagtulong sa iyo na matupad ang iyong malayong mga pangarap. Oo naman, ang loan agreement na pinirmahan namin ay 10 taon, pero nawala lahat ng halaga ng Southvale property. Do you really think makakabawi ka ng 3 billion sa loob ng 10 taon? Kahit na makumplito mo ang Infinity Tower sa buong taas nitong 1.247 talampakan, ano ang magagawa niyan? Ito ay magiging walang kwentang basura. Pagdating ng panahon, at sinubukan naming kolektahin ang 3 bilyong utang mula sa iyo, ano ang kailangan mong bayaran sa amin? Sa oras na iyon, malamang na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo sa mga loan shark. Sa pagkakaalam ko, humiram ka rin ng 2 bilyong high-interest loan sa Abyssal Dominion. Sino si Sean? At sino si Mr. Riger? Alam nating pareho ang katotohanan na kuha muna ang pera nila, at hindi ka nila bibitawan. So let's hand these issues over to the courts. Otherwise, before we even have a chance to salvage anything from Infinity Tower, si Mr. Riger and his associates will take it all from us. Jonah, you need to wake up. Hindi tatanggapin ng Dunn Group ang iyong Infinity Tower o ang buong distrito ng negosyo sa Southvale, maliban na lang kung nasaroon ang isip ang nakatataas na management sa Dunns. Humakbang si Marshall at mariing sinabi. Hindi nawala sa isip ang mga Dunns. Ako si Marshall Ortega, ang CEO ng Dunns Eastvale Development Company, at ako ang tumatalakay sa paglipat ng Infinity Tower kay Jonah, Mr. Stone, 1 oras ang nakalipas. Tinawagan ka ni Shirley upang ipaalam sa iyo na ang Dunn Group ay handang igarantiya ang 3 bilyong utang ni Jonah.
Bagaman ito ay isang pandiwang kasunduan lamang, dahil sa reputasyon ng Dons, walang paraan na tatanggihan ni Shirley ang pangakong ito, anuman ang mangyari. Kapag natapos na ng mga Dons ang kanilang mga panloob na paghahanda, ang mga pondo ay maaaring ilipat sa iyong bank account. Ang SunEast Bank ay maghihintay lamang ng ilang oras. Ang pagkaantala ngayon ay dahil lamang sa huli na oras, na pumipigil sa anumang mga operasyon sa paglilipat. Mr. Stone, it would be wise for you to handle this matter careful. Otherwise, it will not be pleasant if everyone starts arguing about this money. Dominic finally looked up at Marshall. So you're the new CEO of Eastvale, Marshall Ortega. Tumango si Marshall. Oo, Mr. Stone. Humalaklak si Dominic, tinatasan ng tingin niya si Marshall na may bakas ng panghahamak. Kasalukuyang tinatalakay ng board ng Don Group ang iyong mga aksyon ngayon. Siya pagkatapos ay nagpatibay ng isang condescending tono, na tila upang turuan ang nakababatang lalaki. Marshall, ayaw kong sabihin ito, ngunit masyado kang impulsive at emosyonal sa iyong diskarte. Sa iyong kasalukuyang pananaw at kakayahan, hindi mo pa rin tunay na nauunawaan ang mga komplikado ng kapital. Palengke. Dapat mong seryosong isaalang-alang ang pag-address mula sa mga isyu sa pag-aari ng Southvale. Huwag maghintay hanggang huli na ang lahat at hanapin ang iyong sarili sa isang posisyon kung saan hindi ka makakabawi. Mahusay para sa mga kabataan na magkaroon ng mga ambisyosong layunin at ituloy ang kanilang mga hilig. Gayunpaman, napakahalaga na manatiling pantay-pantay. Ang pagpapahintulot sa emosyon na magmaneho sa iyong mga desisyon ay maaaring humantong sa malalaking pagkakamali. Hindi ako sang-ayon sa sitwasyon ni Jonah dahil ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa mas senior sa Don Group. Maliban na lang kung mailipat mo agad ang bayad, wala nang dapat pag-usapan pa. Pagkatapos, walang kabuluhang umiling si Dominic at tinungo ang pinto. Malamig na sumingit si Marshall, hold on. Are you saying that even with the Dons as guarantors, there's no chance to give Infinity Tower and Jonah an extra night? Sumulyap si Dominic sa nagyayalong tingin ni Marshall at Minison. Tama, bangko ang bangko. Kapag naabot na ang deadline ng pagbabayad, wala nang puwang para sa negosasyon. Sige, kung ganoon nga, iba ang diskarte natin dito. Tinuro ni Marshall ang wall clock. Hindi pa oras para sa pinal na pagbabayad, di ba? Ayon sa kontrata, ang deadline ng pagbabayad ay nakatakda sa hating gabi ngayong gabi. Ibig sabihin hanggat dumating ang mga pondo bago iyon, hindi ito maituturing na default. You're still on the clock, so are you really planning to leave your post? Hindi ka ba nababahala na baka magreklamo ako sa president ng HQ mo? Sinulyapan ni Domin si Robin, isang dismissive humor sa kanyang mga labi. Ang mga kabataan ay talagang matapang na mangarap at magsalita ng malaya. Haha. Turn years 3.2 million in Devil. Hindi mo pa sinisimulan ang proseso ng paglilipat. Paano mo balak bayaran ang likod? Malapit na mag-alas 5 ngayon. Pagkatapos ng alas 6:20, ang malalaking sistema ng paglipat ng anumang bangko ay isasara. Kahit papaano ay nasecure mo ang mga pondo, paano mo ito ipapadala sa amin? Si Jonas ay labis na nadismaya. Mr. Stone, hindi ba pwedeng medyo flexible ka? Dito, nanunuyang sulyap ni Dominic kay Jonah. You can think that I'm intentionally using these rules to make things difficult for you. So what? These are the rules. Naiintindihan mo ba? Kung hindi ka makapag-transfer, problema mo yan. Of course, there's another possibility to resolve the repayment issue. Pang-iinis ni Dominic kina Marshall at Jonah. Haha, possibility lang ang sinasabi ko. Maliban na lang kung makakaipon ka ng 2.8 bilyong cash at hindi direktang makapaghatid sa counter ng Sunfast Bank sa hating gabi. Haha, sa tingin mo kaya mo talaga yan? Kung pipilitin mong kaya mo, ipapa-overtime ko ang lahat ng kawani ng bangko ngayong gabi para hintayin ka. Galit na tinuro ni Jonah si Dominic. Mr. Stone, sinadya mo bang pahirapan kami? Gusto mo ng 3.8 bilyong pera, napakalaking halaga. Haha, kung hindi mo kayang i-manage yan, edi wag kang yumako ng napakalaking responsibilidad. How naive.
Ngumisi si Dominic kina Jonah at Marshall bago tumalikod at tinungo ang pinto. What's the big deal about 2.8 billion in cash? Bakit hindi may deliver? Walang pakialam na sagot ni Marshall. Parehong natigilan sina Jonah at Dominic. Hahaha. Youth truly knows no bounds. Nanunuya si Dominic, umiling-iling sa pagsusungit. Marshall, kung talagang may kakayahan kang magdala ng 3.8 bilyong pera, ako, bilang presidente ng Sonest Bank. Ginagarantiyahan na ang lahat ng aming mga tauhan ay mamamalagi ngayong gabi upang i-verify ang mga pondo. Kung hindi, kailangan mong aminin ang pagkatalo sa harap ng bawat empleyado ng bangko at humingi ng tawad sa kanila. Maglakas loob ka ba? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mukha ni Marshall nang pinindot niya ang record button sa kanyang telepono. Dominic, paano kung makapagdala ako ng 2.8 bilyong cash bago maghating gabi? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Dominic, humingi ng tawad sa harap ng lahat ng kawani ng bangko. Deal. Sabi ni Marshall na may malamig na ngiti, itinaas ang kanyang telepono. Just so you know, ni-record ko yung verbal natin. Kasunduan. Saglit na natigilan si Dominic, nakaramdam siya ng panghihinayang sa pagiging mapusok. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Walang paraan na makapaghatid ang sinuman ng 3.8 bilyong cash sa napakaikling panahon. Hahaha. Yun ang pinaka-nakakatawang joke na narinig ko sa buong buhay ko. Marshall, napakabata mo, nagsisimula na akong magtaka kung nasa tamang edad ka na. Paano mo nasasabi ang ganyan? Walang sinuman sa Harmon-Field ang nang-ahas na mag-claim na makakaipon sila ng 3.8 bilyong cash sa loob lamang ng ilang oras. Malamig na ngumiti si Marshall. Sigurado kang short-sighted. Dahil hindi mo pa nakikita o narinig ay hindi ibig sabihin na 3 season lang ang mundo. Young man, words alone won't solve your problems. Bragging accomplished nothing, nginisya ni Dominic, umiling-iling. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nakapasok ang isang tulad mo sa Dons at tumaas sa posisyon ng CEO ng Eastvale. Now I see why Howard finds you so intolerable. It turns out you're just a smooth-talking scammer. Mukhang ang pagbigay ng Don Group kay MS Don ay isang pagkakamali sa parte ni Mr. Don Sr. Si Shirley talaga ay kumuha ng isang walang alam na tanga na tulad mo para sa isang mahalagang posisyon sa Dons. Mukhang talagang bababa ang Don Group. Noong si Mr. Don Sr. ang namumuno, walang ganoong kalokohan. Nakakalungkot na may malubhang karamdaman si Timothy at umatras na. Wala nang pumupuno sa pwesto ni Mr. Don Sr. sa Dons. Humakbang si Jonah at sinabing, Dominic, binigay na ni MS Don sa iyo ang tungkol sa pagbabayad na ito, gayunpaman, dalawa ang mukha mo. Hindi ka ba natatakot na panagutin ka ni Mr. Don Sr.? Para dito. Malamig na sagot ni Dominic, Jonah, do you really think you'll have the chance to tell Mr. Don Sr. about this? Okay, you can inform your staff to work overtime tonight, sabi ni Marshall, tinitingnan ang oras habang siya ay tumayo. Jonah, punta tayo sa banking hall. Hindi sigurado si Jonah sa kung ano ang binabalak ni Marshall. Talaga kayang 3.8 billion ang dinadala niyang cash. Posible ba iyon? Kahit na ang mga Dons ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong paghahabol. Sa sandaling iyon, ang Vice President ng Sonest Bank, si Milo Lane, ay pumasok sa opisina ni Dominic. Tuwang-tuwa siyang lumapit kay Dominic at bumulong. Mr. Stone, bakit hindi mo sinasagot ang iyong telepono? Inimbitahan tayo ni Howard sa isang bagong pribadong club sa hilagang suburb ngayong gabi. Kailan tayo aalis? Ilang beses na niya tayong siniko. Napatingin si Dominic kay Marshall at bumantong hininga. Nakasalubong namin ang isang walang muwang na bata na nagsasabing makakaipon siya ng 3.8 bilyong pera bago ang hating gabi para tulungan si Jonah na mabayaran ang kanyang utang. At pinagpustahan pa niya ako na kung hindi niya magawa, hihingi siya ng tawad sa bawat solong empleyado. Si Vice President Milo ay sumulyap kay Marshall at ninisyon. Saan ka ba galing? Bata. Ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan. Meet. Ngayon lang ako nakabangga ng loko. Kung sarap na sarap kang magmakaawa, bakit hindi ka maging akin ngayon? Haha.
Nagtaas ng kilay si Marshall, hinawakan si Milo sa kwelyo, at sinampal sa mukha. Gusto mo bang mamatay? Pagkatapos, inihagis niya si Milo sa lupa. Dahil sa sobrang pressure ay nananatili si Milo sa lupa, hindi na makabangon muli. Takot na tinitigan niya ang matangkad at gwapong binata sa kanyang harapan, lubos na nalulula sa nakakatakot na presensya na ipinakita ni Marshall. Nakapulupot si Milo sa sahig, nagpupumiglas ng walang kabuluhan. Parang may kamay na pumipigil sa kanyang lalamunan, na pinipigilan siyang makagawa ng ingay. Parehong natigilan si Dominic. Marshall, hayaan mo akong maging malinaw. Wala akong pakialam kung ano ang koneksyon mo kay Shirley, ngunit hindi ito ang lugar para sa iyo na kumilos ng walang ingat. Alam ko na ang pagpilit sa iyo na bayaran ang iyong mga utang ay hindi maganda para sa iyo, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Walang loika sa mundong ito. Kung sino ang may pera ay nasa tama. Pwede ka nang umalis. Kung wala kang pera, walang kwenta ang pag-usapan. I don't have time your empty talk. Upang magpakasawa. Kung sino ang may pera ay nasa tama, ha? Fine. Wait lang. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang mangolekta ng bayad at makikiusap sa akin bago ang lahat habang ginagawa ito. Malamig na sagot ni Marshall. Kung hindi ka handang makipagtulungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan ng direkta sa presidente ng iyong punong tanggapan. Ang inbox para sa presidente ng Sunnyest Bank HQ ay talagang bukas 24 na oras sa isang araw at agad na tumugon. Kumunot ang noo ni Dominic, napansin ang kaseryosohan ng ekspresyon ni Marshall, at nag-alinlangan. Kung si Marshall ay sumunod at nagsampa ng reklamo sa Pangulo sa isyung ito, ang kanyang sariling posisyon ay maaaring nasa panganib. Mr. Stone, Mr. Lane, anong nangyayari? Anong klaseng laro ang nilalaro mo? Layla Smith, ang pinuno ng Credit Department sa Sunnyest Bank, pumasok sa silid at, nang makita si Milo sa lupa, ngumiti. Si Layla ay isang babae sa edad na 30. She assumed na nagbibiruan lang sina Milo at Dominic. Nang madaanan niya ito, mapaglaro niyang tinapik ang ulo nito. Milo, bumangon ka na. Hindi mo na kailangan maupo sa lupa, haha. Pagkatapos, lumapit siya kay Dominic. Mr. Stone, kailangan kong umalis ng maaga ngayon. Ang sabi ng asawa ko ay isang matandang kaklase mula sa ibang bansa ang bumibisita sa Harmonfield, at dapat ay nasa bahay ako para i-host siya para sa hapunan. Umiling si Dominic. Ms. Smith, natatakot ako na hindi ka makaalis ngayon. Sinasabi ni Mr. Ortega na babayaran niya ang 3.8 bilyong utang ni Jonah sa pamamagitan ng paghahatid ng pera sa aming bangko bago maghating gabi ngayong gabi. Pakisabi sa credit department at sa mga teller na kakailanganin nilang mag-overtime ngayong gabi. Maaaring tumagal ito hanggang hating gabi o kahit na mamaya. Kung talagang magdadala si Mr. Ortega ng 3.8 bilyong pera, kakailanganin natin ang lahat ng kamay sa kubyerta upang mabilang ito. Overtime. Niloloko mo ba ako? Sinulyapan ni Layla si Marshall ng masama. Nasisiraan ka na ba ng isip? Iniisip na ang iba ay ganoon din. I doubt you even believe this nonsense. Anak, nakakita ka na ba ng ganoon kalaking pera? Ha, 3.8 bilyong cash. Malamang na higit pa iyon kaysa sa kabuuang pang-araw-araw na turnover ng pinakamalaking bangko sa Harmonfield. Duda ako kahit na sila ay maaaring pamahalaan iyon. Sa tingin mo talaga makakadala ka ng 3.8 bilyong cash sa aming bangko sa loob lamang ng ilang oras? Nakakatawang pag-angkin. Mr. Stone, aalis na po ako. Wala akong panahon para i-entertain ang mga kalokohang pantasya mo. Nag-ilusyon